Isang batang mahirap ang lumapit sa isang mayamang babae na nasa wheelchair at nagsabi, "Kaya kitang pagalingin, ibigay mo lang sa akin ang pagkaing balak mong itapon." Napahalakhak ang babae, pero ang sandaling iyon ang naging simula ng isang malaking pagbabago. Talaga bang inaakala mong maniniwala ako sa kung anong kulam ng isang batang lansangan? Matalim ang sinabi ni Elena Russo habang nakatitig sa batang 12 anyos na nakatayo ng tahimik sa pintuan ng mga katulong. Si Mateo Ribas ay kakaalok pa lamang ng pinakamapangahas na bagay sa kanyang buhay. Sa loob ng 3 araw, pinanood niyang itapon ng mahigpit na babaeng iyon sa wheelchair ang mga buong pagkaing hindi man lang hinahawakan, samantalang siya at ang kanyang lola ay halos walang makain sa kabilang kalsada. Ngayon, nakatayo sa harap ng kanyang pintuan, nakahanap siya ng lakas ng loob para magsalita. "Totoo po ang sinabi ko," sagot ni Mateo, ni hindi niya akalaing kalmado ang kanyang tinig. "Matutulungan ko po kayong muling makalakad. Ang hinihiling ko lang ay ang pagkaing hindi niyo na gusto." Napatawa si Elena at ang tunog nito'y malamig na kumalat sa marmol na dingding ng kanyang bahay. "Ay nako," sabay irap niya. "Gumastos na ako ng 15 milyong dolyar para sa mga pinakamahusay na doktor sa buong mundo sa loob ng halos 10 taon. At iniisip mong isang batang kalye na mukhang hindi nga marunong bumasa ang makakagawa ng hindi nagawa ng mga pinakamagagaling sa medisina?" Ngunit hindi alam ni Elena na si Mateo ay hindi basta-bastang batang mahirap lang. Habang tinititigan siya ni Elena na may paglibak, tahimik siyang pinag-aaralan ni Mateo. Natuto siyang magmasid sa mga bagay na hindi pinapansin ng iba, mga kasanayang humasa sa kanya habang inaalagaan ang kanyang lolang may diabetes. Napansin niya ang mga bagay na hindi nakita ng mga doktor ni Elena. "Umiinom kayo ng gamot para sa pananakit ng likod araw-araw, 2:00, aniya. 3 puting tableta at 1 asul. At lagi ninyong sinasabi na malamig ang inyong mga binti kahit tag-init." Mabilis na nawala ang pang-uuyam sa mukha ni Elena. "Paano mo nalaman yon?" tanong niya. Mababa ang boses, tila nawalan ng kumpiyansa. Ilang linggo nang minamasdan ni Mateo si Elena mula sa mga bukas na bintana, hindi dahil sa pag-usisa, kundi dahil may nakita siyang pamilyar na mga senyales. Ipinakita ng kanyang lola ang parehong sintomas bago siya gumaling, hindi dahil sa mga doktor, kundi sa karunungang minana mula sa kanilang angkan. "Kasi nakikita ko ang hindi nila nakikita," mahina niyang sagot. Hindi tumataas ang boses. "Hindi mo kailangan ng mas malalakas na gamot. Kailangan mo ng taong may alam na ang paggaling ay hindi palaging nasa ospital." Isinara ni Elena ang pinto sa kanyang mukha, ngunit bago ito tuluyang magsara, nakita ni Mateo ang kakaibang bagay sa kanyang mga mata. Hindi lang ito galit, kundi takot. Takot na baka tama ang batang lansangan na may napansin na hindi nakita ng lahat ng kanyang eksperto. Habang pauwi si Mateo sa maliit na bahay na tinitirhan nila ng kanyang lola Teresa, napangiti siya ng bahagya. Nagkamali si Elena, minaliit niya ang isang batang natutong mabuhay gamit ang tiyaga, matalim na mata at ang karunungang namana sa pamilya. Hindi niya alam na dala ni Mateo ang kaalaman ng 4 na salinlahi ng mga manggagamot. At ngayon, lubos na niyang nauunawaan kung ano ang tunay na kalagayan ni Elena. Kung iniisip mong paano nakita ng isang batang 12 anyos ang hindi nakita ng mga doktor, manatili ka. Ang kwentong ito ng kayabangan, kababaang loob at hindi inaasahang paggaling ay maaring magbago ng pananaw mo sa kapangyarihan at pagbabago. 3 araw na ang lumipas mula nang isinara ni Elena ang pinto, ngunit hindi pa rin siya tumigil sa pag-iisip tungkol sa bata. Paano nalaman ng batang iyon ang eksaktong gamot niya? Ang oras kung kailan siya umiinom, ang mga sintomas na tinago niya maging sa kanyang neurologist na si Dr. Morales?
Kinabukasan, determinado siyang alamin pa, kaya tumawag siya sa telepono. Mabilis nagbigay ng ulat ang kanyang assistant, Mateo Ribas, 12 anyos, nakatira kasama ang kanyang lola, si Teresa Ribas, sa Riverside Gardens Complex. Walang impormasyon tungkol sa ama. Namatay ang ina sa isang aksidente sa kotse nang siya'y 5 taong gulang. Iskolar sa isang pribadong paaralan, magaling na estudyante, walang masamang record. Siyempre, bulong ni Elena habang binubuklat ang ulat. Isa na namang batang mahirap na gustong gumawa ng impresyon sa mayayaman, pero may isang detalye na huminto sa kanya. Si Teresa Rivas, 73, ay maagang nagretiro sa trabaho sa pampublikong ospital dahil sa malubhang diabetes. Ngunit lumabas sa tala ng mga doktor na gumaling siya sa paraang hindi maipaliwanag. Tinawag nila itong di inaasahang paggaling. Napailing si Elena at sinabing isa lang itong pagkakamali sa dokumento. Sino bang mag-aakalaan niya na isang matandang babae mula sa lumang ospital ay may alam na dapat pagkatiwalaan? Pero sa kabilang kalsada, naghahanda na si Mateo para sa susunod na hakbang. Kumpirmado na ang kanyang hinala, hindi talaga lumpo si Elena o hindi pisikal kahit paano. Lola, sabi ni Mateo habang nauupo sa tabi ni Teresa sa balkonahe, pwede po ba nating balikan ang mga senyales ng huwad na pagkalumpo? Ngumiti si Teresa. Matagal siyang nagtrabaho sa ospital pero ang tunay niyang karunungan ay mula sa mahabang linya ng kababaihang manggagamot. Hindi reseta ang gamit, kundi kamay. Ang kanyang lola sa tuhod ay isang albularyo at hilot sa Mississippi at ang kanyang mga turo ay ipinasa sa bawat henerasyon. Nang sabihin ng mga doktor na ilang buwan na lang ang buhay ni Teresa, ang kaalamang iyon, hindi ang mga gamot ang nagligtas sa kanya. Napansin mo rin, hindi ba? Sabi ni Teresa, ang mga matay nagniningning sa pagmamalaki. Gumagalaw ang kanyang mga binti kapag akala niyang walang nakatingin. Reaksyon niya ang damdamin. Tumango si Mateo. Nakita niyang gumalaw ang mga paa nito habang sumisigaw sa mga tauhan. Napansin ang paninigas ng kalamnan kapag siya'y nagagalit. Hindi ito madaling mapansin ng karaniwang tao, pero sanay si Mateo na makita ang hindi napapansin ng iba. Hindi siya nakakulong sa katawan niya, bulong ni Mateo. Nakakulong siya sa isipan niya. Ayos ang kanyang mga binti, ang isipan niya ang pumipigil sa kanya. Tama, tango ni Teresa. Ang nakikita mo ay trauma sa damdamin na nagpapakita bilang pagkalumpo. Uminom siya ng tsaa at nagdagdag, may ilang kaso akong nakita niyan sa ospital. Bihira ang mga mayayamang doktor na nagbibigay pansin sa isipan. Mas madali kasing magbigay ng reseta kaysa ayusin ang sirang bahagi ng puso ng isang tao. Kinahapong iyon din, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa mansyon ni Elena. Dumating si Doktor. Morales dala ang resulta ng mga pinakahuling pagsusuri, mga test na si Elena mismo ang nagpumilit gawin noong 1 linggo. Umaasang makahanap pa ng kaunting pag-asa. Elena, bungad niya habang inaayos ang mamahaling salamin, may kakaiba sa mga resulta mo. May aktibidad sa utak at mga ugat sa mga bahagi na dapat ay tuluyang hindi na gumagana sa isang tulad mong may ganitong kondisyon. Sa totoo lang, mukhang normal ang lahat ng sistema mo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Elena, mahigpit ang boses at halatang tensyonado. Naniniwala akong walang pisikal na dahilan para sa pagkalumpo mo. Matagal ko na itong pinaghihinalaan pero ngayon sigurado na ako. Tumigil siya saglit, maingat sa pagpili ng mga salita. Naisip mo na ba ang advanced na psychological therapy? Sa ilang kaso, ang trauma ay nagpapakita sa katawan sa paraang, tumigil ka na diyan, putol ni Elena. Inaakusahan mo ba akong nagpapanggap? Iniisip mong 8 taon akong naupo sa silyang ito para lang sa atensyon? Hindi, sagot ng doktor, mahina ang boses. Totoo ang pinagdadaanan mo, pero maaaring ang pinagmulan ay mula sa loob mo. Bago pa man niya maipagpatuloy, pinatigil siya ni Elena at pinaalis.
Mas masakit pa sa kahit anong diagnosis ang katotohanang dumating. Kung mula sa sarili niyang isipan ang pagkalumpo niya, ibig sabihin ay halos 10 taon siyang nakakulong sa kulungang siya mismo ang gumawa. At mas masakit pa, isang batang nakapaa mula sa kalsada ang nakatuklas nito sa loob lamang ng ilang minuto. Gabing iyon, tahimik na nakatayo si Elena sa bintana ng kanyang silid, nakatitig sa maliit na apartment kung saan nakatira sina Mateo at ang kanyang lola. Bukas pa ang ilaw, may aninong gumagalaw sa likod ng manipis na kurtina. Namumuhay ang batang iyon gamit ang mas kaunti kaysa sa ginagastos niya buwan-buwan sa gamot. Ngunit sa kung anong paraan, dala nito ang karunungang wala sa alinman sa kanyang mga doktor. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may pumasok na kakaibang damdamin sa kanyang dibdib, kababa ang loob. Pero hindi iyon nagtagal. Hindi, bulong niya na may pait. Hindi ko hahayaang bastusin ako ng batang lansangan na yon. Hindi ako magmumukhang tanga sa harap ng isang batang galing sa squatter. Ang hindi niya alam, sa mismong sandaling iyon, nakaupo si Mateo sa mesa kasama ang kanyang lola, nagpaplano ng kanyang susunod na hakbang. Alam na niya kung anong klasing tao si Elena. Masyadong mapagmataas para tumanggap ng tulong, masyadong mayaman para magtiwala sa mga bagay na walang presyong nakadikit, at masyadong sugatan para magbukas ng sarili. Ngunit may itinuro si Teresa sa kanya, bago mo mapagaling ang isang tao, kailangan muna nilang makita kung gaano sila nasira. Habang galit na nagpaplano si Elena kung paano gagantihan ang batang nagbunyag ng kanyang pinakamalaking sikreto, tahimik na ngumiti si Mateo. Alam niya ang totoo, ang tunay na lakas ay nasa mga taong handang magpagaling nang hindi naghihintay ng papuri, lalo na kung galing sa mga taong kadalasang hindi pinapansin ng mundo. Pagsapit ng sumunod na linggo, nagbago ang balanse sa pagitan nila. Nagpasya na si Elena, hindi niya hahayaang mapahiya siya ng isang bata. Kaya tahimik siyang nagsimulang sirain ang buhay nito. Nagsimula siya sa isang tawag sa paaralan ni Mateo. Principal Alvarez, si Elena Russo ito ng Russo Foundation. Wika niya sa karaniwang kalmadong tinig. Tungkol ito kay Mateo Rivas, isa sa mga scholar ninyo. Paulit-ulit siyang pumapasok sa mga lugar na hindi dapat at istorbo sa ilang residente. Nagkaroon ito ng epekto. Kinabukasan, ipinatawag si Mateo sa opisina ng punong guro. Sinabihan siyang magpakabait, iwasan ang anumang gulo at lumayo sa mga taong hindi niya dapat istorbohin. Malinaw ang mensahe, isang pagkakamali pa, at mawawala ang scholarship na nagbibigay sa kanya ng pag-asang magkaroon ng ibang kinabukasan. Hindi ron tumigil si Elena. Kinausap din niya ang manager ng gusaling tinutuluyan ni na Mateo. Hindi man tuwirang humiling ng pagpapaalis, nagbigay siya ng pahiwatig na may mga residenteng nakakagambala sa katahimikan. Hindi nagtagal, ramdam na ni na Mateo at Teresa ang bigat ng sitwasyon. Mga reklamo sa ingay, banta ng multa at biglaang inspeksyon ang naging bahagi ng kanilang araw-araw. Gusto niya tayong paalisin, ani Mateo isang gabi habang ibinubuhos ni Teresa ang kanilang gabi-gabing tsaa. Gusto niya tayong mawala para hindi na niya kailangang harapin ang sinabi ko. Tumingin si Teresa sa kanya na tila ba alam na ang lahat. Sa edad na 73, dinaanan na niya ang dekada ng diskriminasyon, kahirapan at tahimik na laban ng mga mahihirap na hindi pinakikinggan. Natakot siya, sabi niya ng kalmado. Kapag natatakot ang mayayaman sa mahihirap, madalas ay dahil may tinatago sila. At kapag natakot sila sa katotohanan, sisirain nila ang nagsasabi nito. Pero paano kung kunin niya ang scholarship ko? Mahina ang tanong ni Mateo. Paano kung mapalayas tayo? Ngumiti si Teresa ng banayad, isang ngiting bunga ng buong buhay na hindi sumusuko kahit sa harap ng mga makapangyarihan. May ikukwento ako sa iyo, Mateo. Nang kasing edad mo ang nanay mo, panimula ni Teresa, matatag ang tinig, isang puting doktor ang nagtangkang paalisin ako sa ospital.
Natakot siya dahil alam kong gamutin ang mga sakit na hindi man lang niya nauunawaan. Ginamit niya ang buong impluwensya niya para sirain ang karera ko. Lumapit si Mateo, nanlalaki ang mga mata. Anong ginawa niyo? Ginawa ko ang laging ginagawa ng pamilya natin, sagot ni Teresa. Nagmasid ako, nag-aral, nagtala ng lahat. At nang dumating ang tamang oras, ginamit ko laban sa kanya ang sarili niyang kaalaman. Gusto mong marinig kung paano? Tanong niya. Tumango si Mateo ng sabik. Ramdam niyang hindi ito basta kwento, isang aral ito. May mahalagang pasyente ang doktor na iyon, isang mayamang lalaki na may sakit na matagal ko nang ginagamot sa mahihirap na komunidad. Nang pumalpak ang mamahaling gamutan at muntik nang mamatay ang pasyente, hulaan mo kung sino ang tinawag nila. Kayo, bulong ni Mateo. Yan mismo rin sagot ni Teresa, kumikislap ang mga mata. Ginamit ko ang parehong lunas na tinawanan at tinanggihan ng doktor at nailigtas ko ang buhay ng lalaking iyon. Biglang nakita ng lahat kung sino talaga ang may tunay na kaalaman sa pagpapagaling. Nawalan ng posisyon at dangal ang doktor. Hindi dahil inatake ko siya, kundi dahil ang katotohanan hindi mo matatagong habang buhay. Tahimik na naupo si Mateo, pinaproseso ang kahulugan ng kwento. Hindi lang takot si Elena na matulungan ko siya. Bulalas niya sa wakas. Takot siyang malaman ng iba na tumanggi siya sa tulong ng taong minamaliit niya. Ngayon nag-iisip ka na gaya ng isang manggagamot, tango ni Teresa, puno ng pagmamalaki. Hindi lang katawan ang ginagamot natin. Minsan, kailangan nating ipakita ang sugat na tinatago ng buong lipunan. Gabing iyon, nagsimula ng kumilos si Mateo. Sa tahimik na sulok ng library ng paaralan, sinimulan niyang halukayin ang nakaraan ni Elena Russo. At ang mga natuklasan niya ay nagbago sa lahat ng akala niyang alam na niya. Hindi isinilang na mayaman si Elena. Galing siya sa isang mahirap na pamilya ng mga imigranteng Europeo at napangasawa si Christian Russo, 3, tagapagmana ng isang lumang kayamanang naipundar noong panahon ng pang-aalipin. Nangyari ang kanyang pagkalumpo isang araw matapos niyang malaman na iiwan siya ng asawa para sa isang mas batang babae. Mas kahina-hinala pa, 2 taon matapos yon, namatay si Christian sa misteryosong kalagayan. Binago ang testamento ilang sandali bago siya pumanaw at naiwan kay Elena ang lahat matapos ang isang biglaang atake sa puso. Ngunit may mas personal na bagay na nadiskubre si Mateo, isang bagay na nagpaliwanag sa galit ni Elena sa kanya. Ang pamilya ni Mateo ay nagsilbi sa mga Russo sa loob ng maraming henerasyon. Ang kanyang lolo sa tuhod ay inalipin sa orihinal na hasyenda. Ang kanyang lola sa lola ay naging katulong sa mansyon. At si Teresa ang nag-alaga sa ina ni Christian sa huling mga araw nito. At sa mga lumang talaang medikal na itinago ni Teresa, may natuklasan si Mateo na nakagugulat. Gumaling sa terminal cancer ang ina ni Christian, hindi dahil sa ospital, kundi dahil sa tradisyonal na mga paraan ni Teresa. Mali ang pagkakakredit ng mga doktor sa paggaling nito. Akala nila dahil sa chemotherapy, kahit paulit-ulit na nabigo ang mga iyon. Kinabukasan, nakatayo si Mateo sa balkonahe kasama si Teresa. Hindi lang sa mga binti ang sakit ni Elena, aniya. Kinain siya ng guilt, takot at pagtanggi. Ang katawan niya'y refleksyon lang ng kulungang ginawa niya sa sarili. Tumango si Teresa na may mahinahong ngiti. Ngayon nauunawaan mo na kung ano ang tunay na pagpapagaling. Hindi lang ito tungkol sa pagpapatayo sa kanya, kundi sa pagtulong sa kanyang makita kung sino siya talaga. Tahimik na nakinig si Mateo habang pinaalalahanan siya ni Teresa. Huwag mong gagamitin ang regalo mo para manakit, kahit gaano pa kasama ang ginawa sa iyo. Ang pagpapagaling ay pamana natin, kahit sa mga taong galit sa atin. Sa buong linggong sumunod, mas malapit na minanmanan ni Mateo si Elena.
Bawat mapanirang salita, bawat maliliit na paninira na ginagawa niya laban sa bata ay lalo lang nagpapatunay ng alam na niyang totoo. Hindi pinsala sa ugat ang dahilan ng kanyang kondisyon, kundi bigat ng konsensyang hindi maamin. Ang planong nabubuo sa isip ni Mateo ay hindi lamang para patunayan na kaya niyang pagalingin si Elena. Layunin nitong harapin ang lahat ng kasinungalingang binuo ni Elena sa paligid niya, ang huwad niyang imahe, ang nakatagong nakaraan at ang sakit na ayaw niyang harapin. Akala ni Elena ay isa lang siyang desperadong bata na humihingi ng tira. Hindi niya alam na kaharap niya ang buong lahi ng karunungang ipinasa ng mga nakaligtas sa matitinding pagsubok. Hindi niya alam na dala ni Mateo hindi lamang ang kaalaman para pagalingin siya, kundi ang kapangyarihang ilantad ang lahat ng tinangkang ilibing ni Elena. Habang naghahanda si Elena ng bagong paraan para ipahiya si Mateo, nanatili siyang kalmado. Bawat masamang gawa ni Elena ay lalo lamang nagpapatibay ng kanyang diagnosis. Hindi siya nakatali sa kapansanan, kundi sa nabubulok na kaluluwang masyadong mayabang upang humingi ng tulong. Hindi magiging madali ang paggaling ni Elena at mas masakit pa ito kaysa sa inaakala niya. Dumating ang sandali ng katotohanan sa isang tahimik na umagang linggo. Hindi inaasahan ni Elena ang bisita, lalo na ang ganito. Sa unang pagkakataon, pinindot ni Mateo ang doorbell sa harapan. Ayaw na niyang dumaan sa likod ng bahay na para lamang sa mga katulad niya. Pagbukas ni Elena ng pinto, nakita niyang nakatayo si Mateo ng matatag. Katabi niya si Teresa at sa likod nila ay may isang taong nagpanginig sa mukha ni Elena. Si Dr. Marta Delgado, ang neurologist na tahimik na gumamot sa ina ni Christian noon. Magandang umaga, Elena, wika ni Mateo ng kalmado. Narito ako para tuparin ang pangako ko. Ngayon, ang araw na muli kang lalakad. Tinangkang isara ni Elena ang pinto pero naunahan siya ng takot. Ano to? Sigaw niya. Isa ba itong palabas? Tatawagin ko ang security. Sige lang, ani Mateo. May kumpiyansang ngiti sa labi. Gugustuhin din nilang marinig ito, lalo na kapag nalaman nila kung sino ka talaga. Humakbang si Teresa paunahan, hawak ang isang lumang leather na briefcase. Ang babaeng kilala ngayon bilang Elena Russo ay hindi ipinanganak na mayaman. Ang totoong pangalan niya ay Elena Kowalski. Elena Kowalski, ipinanganak noong Hulyo 11, 1975, anak ng mga imigranteng Polish. Nagpakasal kay Christian Russo noong 2005, 3 buwan matapos niyang matuklasan ang pagtataksil nito. Namutla si Elena. Ang pangalang iyon, ang tunay niyang pangalan, hindi pa muling binigkas ng malakas sa loob ng ilang dekada. Ang tinatawag mong aksidente na nagpalumpo sa iyo, patuloy ni Mateo, ay nangyari eksaktong 1 araw matapos mong matuklasang iiwan ka ni Christian para sa ibang babae. Nakakatuwang pagkakataon, di ba? Sa tabi niya, binuksan ni Dr. Marta Delgado ang isang makapal na medical na file. Ako ang gumamot sa ina ni Christian noong siya'y may sakit, sabi niya. Pero si Teresa ang tunay na nagpagaling sa kanya, hindi nalaman ng pamilya. Itinago ko ang mga record tulad ng pagtagong ginawa ko sa iyo. Pinakita niya ang susunod na pahina. Gumawa ako ng neurological scans pagkatapos ng aksidente mo. Lahat ng resulta, normal. Ganap na gumagana ang iyong nervous system. Pero binayaran mo ako ng malaki para manahimik, hindi ba? $5 milyong, aniya, malamig ang tinig, para mag-diagnose ng pagkaparalisa na hindi naman totoo. Napaatras si Elena, napakapit sa gilid ng pintuan. Hindi niyo mapapatunayan to. Tahimik na inilabas ni Mateo ang isang recorder mula sa kanyang bulsa at pinindot ang play. Bumulong sa buong silid ang mismong boses ni Elena. Dr. Delgado, kailangan mong manatili sa diagnosis. Kapag nalaman ni Christian na kaya kong lumakad, mawawala lahat sa akin. Patuloy mong sabihing paralisado ako at dodoblehin ko ang bayad mo.
Nirecord mo ang pribado kong usapan, sigaw ni Elena, unti-unting nababasag ang maingat niyang pagkukunwari. Hindi lang tawag sa telepono, mahinahong sabi ni Teresa. Kinuhanan ka rin niya ng video habang naglalakad ka pag akala mong walang nakatingin. Mahigit 40 video, dagdag ni Mateo, na kinunan sa loob ng 6 na buwan. Ikonekta niya ang telepono sa speaker. Sa screen, lumabas si Elena, naglalakad sa sala, inaabot ang mataas na istante, naglalakad sa hardin tuwing madaling araw at tumatakbo sa treadmill sa basement. Tigil na, sigaw niya, pero nagpatuloy ang audio, ang kanyang boses kalmado at mapag-utos habang nakikipag-usap sa mga tauhan, iniisip niyang walang nanonood. At may iba pa, halos bulong na sabi ni Mateo, nasa amin din ang mga medical records ni Christian. Binago mo ang kanyang testamento habang siya'y sedated sa ospital. Si Dr. Delgado ang tumulong, gumawa ng peking papeles na nagsabing namatay siya sa natural na dahilan. Ibinaba ni Dr. Delgado ang ulo. Tinakot niya ako pag-amin nito. Sabi niya, kapag hindi ko nilagdaan ang peking paralysis, ilalantad niya ang sikreto ko. Kaya kinumpirma ko ang pagkamatay niya bilang heart attack. Nilason siya, kalmadong sabi ni Teresa. Nakita ko na yan ng maraming beses, digitalis, galing sa bulaklak na foxglove. Tahimik, mabagal, halos imposibleng matukoy. Gaya ng heart attack ang epekto. Bumagsak si Elena sa wheelchair, tila ito na lang ang sandatang kayang magtago sa lahat ng nabubunyag. Hindi niyo naiintindihan, hingal niya. Iiwanan niya akong walang-wala. Binigay ko sa kanya ang pinakamagagandang taon ng buhay ko. At ngayon, sabi ni Mateo, humakbang paabante, oras na para sa tunay na lunas. Tumayo ka. Hindi ko kaya. Tumayo ka. Ang bigat ng tinig niya'y gumulat kay Elena at bago pa niya namalayan, nakatayo na siya. Dahil sa likas na reaksyon, tumigil ang lahat sa silid. Naroon siya, nakatayo, nangangatog, hubad sa katotohanan. Binabati kita, mahinang sabi ni Mateo. Opisyal ka ng magaling. Lumapit si Teresa at inabot ang isang file. Mga kopya ito ng mga ulat na ipapadala ngayong araw sa pulis, federal na autoridad at sa BIR. Panloloko, pekeng dokumentong medikal, kaso sa buwis at pagpatay. Ipinadala na rin namin ang lahat, dagdag ni Mateo, sa Washington Post, CNN at sa lahat ng pangunahing social media outlet. Bukas, aniya, malalaman ng buong mundo ang kwento ng pekeng paralisadong milyonaryang pumatay sa asawa para sa pera. Nagpalingalinga si Elena puno ng takot, pero wala na siyang matatakbuhan, wala nang taong maaasahan. Gumuho sa harap niya ang imperyong itinayo sa kasinungalingan at panlilinlang. Alam mo kung anong nakakatawa? Ani Mateo habang tinutulungan si Teresa na ipunin ang mga dokumento. Ngayon, totoo ka nang magiging paralisado. Sa kulungan, walang kayamanan, walang private doctor, tanging katotohanan na lang ang natitira. Sa labas, palakas ng palakas ang mga sirena. May tumawag sa pulis, marahil isang kapitbahay. Ang tunay na pagkaparalisa, mahinang sabi ni Teresa, ay laging nasa espiritu mo. Nilumpo mo ang sarili mo sa kayabangan at panlilinlang at sa tagal nakalimutan mong mamuhay ng may dangal. Habang paakyat ang mga pulis sa hagdan ng mansyon, tumingin si Elena kay Mateo. Ang ekspresyon niya'y halong galit, takot at isang damdaming ayaw niyang maramdaman, respeto. Paano winasak ng 12 anyos ang lahat ng itinayo ko? Bulong niya. Tiningnan siya ni Mateo ng direkta, walang pag-aatubili. Simple lang, sagot niya. Minaliit mo ang isang taong natutunang ang tunay na pag-iral ay hindi nakukuha sa yaman, kundi sa kamalayan, tapang at katotohanan. At nakalimutan mong minsan, ang pinakamabisang lunas ay nanggagaling sa pinakahindi inaasahang lugar. Sa puso ng malamig na marmol na mansyon, na minsang pinamunuan ng kayabangang nagkunwaring kahinaan, isang bagong katotohanan ang sumibol.
Parang isang awit na sa wakas ay natagpuan ang ritmo nito matapos ang mahabang panahon ng kaguluhan. Ipinapakita sa mundo na ang tunay na hustisya ay hindi kailangan ng yaman, titulo o ilusyon. Kailangan lang nito ay katotohanan. 6 na buwan matapos ang pagbagsak ni Elena Russo, naging kwento ito ng hindi maiisip kahit ng pinakamasining na manunulat. Ang dating mansyon ng kapalaluan at kalupitan ay naging Teresa Rivas Community Center. Salamat sa pagkumpiska ng gobyerno sa kayamanan ni Elena. Si Mateo, ngayoy 14 na taong gulang, ay nakakuha ng full scholarship sa Harvard bilang pinakabatang estudyanteng nag-aral ng medisina sa kasaysayan ng universidad. Ngunit ang higit na ikinatuwa ni Teresa ay hindi ang mga medalya, kundi ang pagtanggi ng kanyang apo sa lahat ng alok, kahit milyones, para sa panayam at mga kontrata sa aklat. Pinili niyang ipagpatuloy ang pag-aaral ng sinaunang kaalamang pamana ng kanilang pamilya na isinasama sa makabagong agham. Si Elena, na dating nagtatapon ng mga gourmet na pagkain habang nagugutom ang iba, ngayoy nakatira sa isang maliit na selda sa isang federal prison. Hinatulan siya ng 25 taon para sa kasong first-degree murder. Wala na ang mga araw ng karangyaan, napalitan ng tahimik na oras para pagnilayan ang isang buhay na itinayo sa kasinungalingan. Ang kanyang paglilitis ay naging pambansang balita. Ang kwento ng isang mayamang babae na nagpanggap na lumpo, manipulahin ng mga doktor at pinatay ang sariling asawa ay ikinagulat ng mundo. Pero ang pinakakinapitan ng mga tao ay ang imahe ng isang 2 anyos na batang lalaki na gamit ang tahimik na karunungan, natuklasan ang katotohanang hindi nahanap ng 15 milyong dolyar. Si Dr. Marta Delgado, ang neurologist na sangkot sa panlilinlang ni Elena, ngayoy voluntaryo sa community center. Sa isang emosyonal na panayam, sinabi niya, "Pinaalala sa akin ni Mateo na 40 taon na akong nakatitig sa mga scan at monitor. Nakalimutan ko nang tumingin sa tao mismo. Mas marami siyang itinuro sa akin sa loob ng ilang buwan kaysa sa natutunan ko sa buong buhay kong medikal." Samantala, si Dr. Morales, na tumanggap ng suhol para panatilihin ang kasinungalingan, ay nawalan ng lisensya. Ngayoy nagtatrabaho siya sa isang maliit na botika, isang makatarungang wakas para sa isang taong tumalikod sa tunay na pagpapagaling at naging bahagi ng malaking panloloko. Sa Riverside Gardens, nagbago ang lahat. Ang mga batang dating walang pangarap, ngayoy nangangarap ng medisina, batas at agham. Binuwag ng kwento ni Mateo ang siklo. Pinatunayan niyang ang talino ay hindi nakadepende sa presyo at ang determinasyon ay kayang lagpasan kahit ang pinakamalalakas na sistemang humahadlang sa mahihirap. Nakakatawang isipin, pero habang nasa kulungan, nagkaroon si Elena ng tunay na problema sa kanyang mga binti. Ang stress at pangungulila ay humantong sa panghihina ng kalamnan. Umaasa na lamang siya ngayon sa isang luma't kinakalawang na wheelchair mula sa infirmary, isang mapait na anino ng mamahaling upuang ginamit niya noon sa marmol na pasilyo ng kanyang mansyon. Isang beses lang siya dinalaw ni Mateo sa likod ng makapal na bulletproof glass. Tiningnan ni Elena si Mateo. Wala ng kayabangan, wala ng lamig, blangko na ang kanyang mga mata. "Bakit ka nandito?" tanong niya. "Para siguraduhing nauunawaan mo." Mahinang sagot ni Mateo. "Hindi ko ginusto na sirain ka. Gusto ko lang na itigil mo ang paninira sa amin." "Isa ka lang batang musmos," bulong niya. "At ikaw ay isang matandang may lahat ng pribilehiyo," sagot niya. "Kaya sino sa atin ang mas dapat nakaalam kung ano ang tama?" Sa sandaling iyon, nakita ni Elena ang katotohanan. Ang batang pinagtawanan at kinatakutan niya ay may mas malawak na karunungan at dangal kaysa sa buong buhay niyang ginugol sa luho.
Kumalat ang kwento ni Mateo sa mga unibersidad. Tinawag ito ng mga propesor na Mateo Rivas Effect. Napilitan ang mga paaralan at institusyon na kilalanin na ang talino ay maaaring magmula saan man. And madalas nga ay ganoon. Inilunsad ang mga programa para hanapin at hubugin ang mga talentong galing sa mga hindi napapansing komunidad. Nagpatuloy si Teresa sa pamumuno sa community center na ngayoy may 3 palapag. Sinanay niya ang mga kabataan sa pagsasanib ng kaalamang ninuno at modernong medisina. Pinatutunayang walang hangganan ang pagpapagaling, hindi sa lahi, hindi sa estado, sa buhay. Si Elena ay naging case study sa mga law school at criminology departments. Isang halimbawa kung paanong ang hindi napigilang pribilehiyo ay humahantong sa moral na pagbagsak. Kapag tinatanong ng mga kapwa bilanggo kung bakit ang isang babaeng tulad niya ay nasa kulungan, iisa lang ang sagot: minaliit niya ang maling bata. Pero ang aral ay hindi lang tungkol kay Elena at Mateo. Ito'y tungkol sa isang lipunang tumatangging kilalanin ang talino kapag ito'y nagmumula sa isang taong hindi pasok sa inaasahang anyo. Pinatunayan ni Mateo na ang pinakamalalim na paggaling ay hindi nagmumula sa mga tableta o operasyon. Ito'y nagmumula sa pagbuwag ng mga lasong paniniwala. Yung mga paniniwalang nagtuturo sa ating baliwalain ang mga taong may halaga dahil lang sa kung saan sila nagmula. Kung naantig ka ng kwentong ito, mag-subscribe ka sa channel para sa iba pang totoong kwento na nagpapakita kung ano talaga ang tunay na lakas. Dahil ang pinakadakilang guro ay kadalasang yung mga taong tinuruan tayong hindi pansinin. Tinangka ni Elena na durugin si Mateo, pero sa huli, sarili lang niya ang winasak niya. At natuklasan ni Mateo ang tunay na kahulugan ng paggaling. Hindi lang ito tungkol sa pag-aayos ng sirang katawan. Ito'y pagtulong sa mga saradong isipan na magbukas sa dakilang potensyal na nasa bawat kaluluwa ng tao.